Hi, Dr. Grace Carol P. Beltran again, your dermatologist, dermatologic and aesthetic surgeon, genetologist, and obesity resource person. Ang topic natin ngayon ay part 3 ng about fungal infection. No? At ang title ng ating topic ngayon ay How do you prevent getting fungal infections? So, first of all, alam naman natin na ang fungal infection ay nakukuha lalo na sa mga hot, humid environment. Kaya kapag tayo ay nasa lugar na ito, kailangan talaga meron tayong mga towels, no? Para pag nagpapawis na tayo, na ipupunas na natin ito sa ating katawan para hindi nagtatagal yung sweat doon. Kasi pag nagtagal yung sweat, mas malaki ang tsansa na dumikit ang mga superficial fungal infections that are flying around the environment. And then also avoid yung mga public showers, locker rooms, mga swimming pools na yung yung sinabi ko na pag yung merong maliit na box doon na may water, tapos doon ka mag-wash ng foot mo before jumping to the pool, i-avoid natin yun kasi ang daming paa na nandoon na nagbababat at naglilinis ng paa doon. Yun. Tapos avoid walking barefoot sa mga maduduming lugar, no? Kagaya ng mga floors, ganyan, ng mga soil, avoid din po natin yan. And then, pangalawa, when you have a weakened immune system, gawa ng ikaw ay mayroong sakit na iba like HIV and AIDS, ikaw ay may cancer, nagki-chemotherapy ka, umiinom ka ng mga immunosuppressive drugs like steroids, cyclosporine, azathioprine, whatever, no? Dapat talaga mag-iingat po tayo kasi nga bababa na yung immune system natin, kaya kailangan ingatan natin yung pagdikit-dikit sa mga maduduming lugar. Yan. Tapos, avoid din natin as much as possible to weaken our immune system by taking antioxidants that will strengthen our immune system. Okay? Tapos, pangatlo, yung mga mahilig uminom ng antibiotic na kahit naman hindi nila sigurado na may infection sila, lalo na yung mga antibacterial antibiotics, bawas-bawasan po natin yon. So, change of lifestyle din, no? Tapos, kailangan yung hygienic practices mo ay maganda. Kapag ikaw ay magkakaroon ka ng sports activity or any physical activity where yung mga avoid tight and non-breathable clothes, no? Kailangan yung medyo cotton, mga ganyan, yung mga tsaka yung light-colored materials na nag-absorb ng sweat, yun ang dapat nating gamitin kapag tayo ay nag-engage into activities that will allow us to become more sweaty. And then, ang tatawag dito, kapag ikaw ay kunyari, after having sex or after having a contact sports activity, kunyari mga wrestler, ganyan, o kaya yung nagbabasketball, nagbabaanggaan kayo, it's best that you take a bath immediately after, no? Kasi kapag walang katotohanan yung pasma, no? Kapag ikaw ay pagod, kaya nag-tennis ka, lawn tennis ka, it's best that you wash off immediately. Pero syempre, pag nag-wash off immediately ka, magpe-perspire ka uli kasi hindi pa patapos yung sweating mo. And then, when you get back home, you can take a bath again without using soap na, no? Kahit nabasain mo lang yung sarili para yung sweat na umulit pa after your immediate showering, after the activity, ay hindi magtatagal at matatanggal agad. And then, kapag ikaw ay nagkaroon ng mga abrasion, yung mga kagaya ng mga nagbabasketball or yung mga nagfo-football, yung mga anything that cause sweatiness of the foot, kailangan i-wash out mo din yun. Tsaka you should always check the toe webs, the finger webs, kasi that is where the superficial fungal infections thrive, yung lugar na yun. And then, kapag ikaw naman ay may mga aso, may mga, kunyari, ang trabaho mo ay nagmamap ng floor, ikaw ay naglilinis ng toilet, you have to really make sure that you wash your hands very well para hindi dumidikit o naiwanan yung mga mikrobyo na nakuha mo dahil sa paghawak ng mga magduduming bagay na yun. And the same thing when you're holding pets, no, like cats, yung dogs, lalo na yung mga dogs na parang may skin disease, wash your hands immediately para sigurado na hindi kakapit yung fungus o yung superficial fungal infection sa balat mo para hindi ka magkaroon ng fungal infections. And then, kapag ikaw ay nag-gym o ikaw ay gumagamit ng mga mats, mga equipment sa gym,
dapat i-disinfect mo din yung bago mo gamitin. Kasi you don't even know if the one who previously used those gears, those equipment, those mats, are infected with fungi or other microorganisms. So, it's best that you alcoholize it or basta linisin mo lang para make sure na hindi kakapit sa'yo yung mga microorganisms na nanggaling sa katawan ng mga naunang gumamit ng mga equipments na to. And then, avoid sharing personal items. Like for example, yung inuulit-ulit ko yung sombrero, yung scarf, yung mga jewelry, yan, at saka yung mga nilalagay ng mga band dito, parang armband yata, yan, tsaka yung mga sapatos, mga medyas. Please avoid sharing personal items, especially the combs, the brushes, tsaka yung mga nail clippers, anything that you use on the nail, no? Kasi you could easily get a superficial fungal infection if you do these things. Ayan. Well, nasabi ko na lahat ang dapat natin i-avoid para hindi tayo magkaroon ng fungal infection. Although I forgot one, no? If you are taking immunosuppressives, make sure that you take it properly, yung short term lang, hindi yung matagal. Kasi ang immune system natin bumababa kapag nag-immunosuppressive tayo. At saka make sure that you boost your immune system very well so that you could avoid getting this microorganism infecting you, no? So, yun lang po ang masasabi ko. So, if you have any other questions about my topics that I explained this moment, just try to get in touch with my numbers and please like and share my account.